Tila personal para sa mga Pinoy ang pagboto ng kanilang napupusuang kandidato sa barangay at SK elections dahil sila raw ang unang nalalapitan kung may problema sa kanilang lugar. Kaya naman ganun na lang ang dami ng mga nagpaparehistro para sa eleksyon sa Oktubre. Ano nga ba ang naghihintay sa mga kandidatong maluluklok sa barangay at sangguniang kabataan? Alamin sa balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang mahabang pila ng voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections patunay raw na mahalaga sa mga Pilipino ang eleksyon sa Oktubre. Bagamat may duda si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. na nagkahakutan sa mga pilang ito, paniwala ng ilan. Sadyang malapit sa puso at bituka ng mga Pinoy ang paghahalal ng barangay officials at SK. Sila ang mukha ng gobyerno, ang barangay ang mukha. Meaning, konting away lang, di ba, lapit tayo sa barangay. May aditan tayo ng kapitbahay, lapit tayo sa barangay. Hindi lang nagbahid ng utang, lapit tayo sa barangay. That sort of services na napaka-direct ba? Pero ano nga ba ang meron sa mga posisyong ito at gano'n na lang kapursigido ang ilan na manalo? Ayon sa DILG, ang mga barangay captain, kagawad at SK, libre sa government hospitals dahil sa kanilang medical benefit. Libre rin ang kanilang pag-aaral sa mga state universities at colleges. Ang mga anak naman ng barangay captain may scholarship din. Kung tapos na ang kanilang termino, kwalipikado na silang magtrabaho sa gobyerno tulad ng mga nakapasa sa civil service exam. May honorarium din depende kung magkano ang budget ng kanilang barangay. Ayon sa DILG, ang pinakamataas na pwedeng matanggap ng mga nasa first class cities kada buwan ay 23,000 pesos para sa barangay captain at 17,000 pesos para sa kagawad at SK. Ang binibigay lang sa kanila ay honorarium sigun sa pag-attend nila ng session. Sa pag-attend ng barangay session. Ang honorarium nila, ang nakalagay kasi sa local government code, hindi bababa ng 600 and then 1,000 pesos. Meron ding parte ang barangay mula sa national budget. Ayon kay Quezon City Mayor Herbert Bautista, ang isang mayamang barangay sa Quezon City halimbawa, nakatatanggap daw ng 70 million pesos na budget sa isang taon. Kapag malaki ang real property tax collection ng isang barangay, mas malaki rin ang budget. Bukod dito, meron ding kita ang barangay mula sa sedula at barangay clearance at pwede rin silang bigyan ng karagdagang tulong pinansyal ng mayor. Si Kapitan Leopoldo Tiamson ng Barangay Paligsahan, Quezon City, iniwan daw ang magandang trabaho sa isang malaking kumpanya para maging kapitan. Pero wala raw siyang pinagsisisihan. Abonado ka eh. Pag may patay dyan, you get magkano? 500, abuloy, di ba? May lalapit sa yung may sakit. Tutulungan mo rin. Sandra Aguinaldo, GMA News.